Relax ka lang. Hindi malalaman ni Enzo. Konting tiis lang para sa bata. Malaki naman ang para sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila mga bubog na humiwa sa katahimikan ng pasilyo at tumagos ng diretso sa puso ko. Kasabay nito, ang alaala ng isang mahinang impit na iyak mula sa loob ng silid kagamutan kanina ay muling umalingaw sa aking isipan. Iisang uri ng tunog na minsan ko nang narinig. Isang tunog na pilit kong ibinabaon sa limot gabi-gabi. Ang tunog ng paghihirap ng sarili kong anak. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ko sa lave tubo. Ang bigat nito ay biglang nawala at naramdaman ko ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na may kasamang nakabibinging dagundong. Nanlamig ang aking mga daliri at ang hangin sa paligid ko ay tila naging yelo. Nakatayo ako roon sa labas ng pinto ng isang silid na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa isang mansyon na hindi ko kailanman mapapangarap na tirahan. Ngunit ang pakiramdam ko ay nasa bingit ako ng pinakamalalim na bangin. Ang umagang yon ay nagsimula tulad ng dati. Sa ilaw ng aming nag-iisang bumbilya na malapit ng mapundi, maingat kong binilang ang mga baryang nakalatag sa aming maliit na lamesang gawa sa kawayan. Ang bawat piraso ay may katumbas na pangarap. Isang kahon ng gatas para kay Sinag, ang aking anak. Isang panig ng gamot para sa kanyang hika. Marahil, kung may matitira pa, isang pirasong tinapay para sa aming dalawa. Ang kanin na natira mula kagabi ay isinangag ko na may kaunting asin, ang tanging almusal na kaya kong ibigay. Nay, masarap po, sabi ni Sinag, ang kanyang mga matay nagniningning kahit sa kakarampot na pagkain sa aming harapan. Bago siya pumasok sa eskwela, kinuha niya ang kamay ko. Ang balat nito'y mag-aspang, puno ng kalyo mula sa buong araw na paghawak sa mga kasangkapang puno ng grasa. Ngunit para sa kanya, ito'y ibang bagay. Hinalikan niya ang mga palad ko. Ang galing-galing po talaga ng medals ninyo, nanay. Iyon ang tawag niya sa mga kalyo ko, mga medalya, mga parangal para sa pagiging isang ina. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagod sa mundo ay tila naglalaho. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng isang motorsiklo sa aking maliit na talyer nang dumating ang tawag mula sa mansyon ng mga Valeriano. Isang paalala sa aking lingguhang trabaho bilang tagapagmantini ng mga kagamitan sa kanilang tahanan. Napabuntong hininga ako at napatingin sa kupas na larawan ng aking yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Utang na loob. Iyon ang salitang nagbigay sa akin ng trabahong ito. Isang utang na dapat kong bayaran sa pamamagitan ng paninilbihan kahit gaano pa kabigat sa aking kalooban. Pagdating ko sa mansyon, ang karangyaan nito ay tila isang sampal sa aking kahirapan. Ang bawat sulok ay kumikinang. At sa gitna ng lahat ng yon, nandoon si Doña Esmeralda, ang hipag ni Don Enzo, na sumalubong sa akin na may tinging puno ng pandidiri. "You're late, Dalisay," anya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kanyang mga kuko na bagong manicure. "And please, use the service entrance next time. You're dragging the smell of dirt and oil all over the marble floors." Hindi ako umimik. Tinungo ko na lamang ang aking ulo at dinala ang aking mga gamit patungo sa likod bahay. Doon, habang inaayos ko ang makina ng water pump, natanaw ko si Tala, ang nag-iisang anak ni Don Enzo. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa ilalim ng isang puno ng mangga, tahimik na naglalaro ng isang lumang manika. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit meron siyang pambihirang ganda na tila hinahadlangan ng isang matinding kalungkutan. Nang mapansin niya ako, bahagya siyang ngumiti, isang malambot na pagkilala na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang batang yon ay hindi ko kayang tingnan ng matagal. Ang bawat paghinga niya ay nagpapaalala sa akin kay Liwanag, ang aking namayapang anak na babae.
Ang sakit na dulot ng pagkawala ni Liwanag ay tila isang laging nakabiting espada sa aking kaluluwa. Kaya nang makita ko si Tala na nakakulong sa kanyang makintab na bakal na kagamitan, ang puso ko ay napuno ng isang matinding pag-iingat. Habang ako ay nagpupunas ng grasa sa aking kamay, gamit ang isang basahan, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa upuan ni Tala. Isang lumang manika na ang isang mata ay natanggal na. Hindi ito nagbigay ng kahit anong ingay sa pagbagsak nito sa lupa. Dali-dali akong lumapit upang pulutin yon, ngunit mas mabilis pa sa akin ang kamay ng bata. Hinawakan niya ang aking palad, ang aking kamay na puno ng kalawang at langis, at inilapag ang manika sa ibabaw nito. Salamat po, Ate Dalisay, mahina niyang bulong. Hindi nagtagalog o Taglish, kundi isang malinaw na Tatagalog na tila nagmumula sa isang kaloob-looban ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw sa mga labi ko, kundi diretso sa mga mata ko, naghahanap ng isang bagay na tanging isang ina lamang ang makakaintindi. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang pagiging malapit sa kanya ay nagdudulot ng kakaibang pag-iingat, isang babala sa aking sariling kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na punong-puno ng hindi na ipaliwanag na koneksyon, ako ay napalingon. Ang aking kagamitan ay nasa silid na nagsisilbing maliit na laboratorio ni Dr. Aris, kung saan nakalagay ang malalaking kagamitan na nagpapagana sa buong sistema ng bahay. Nais kong tingnan ang mga electrical wiring nito. Baka may paraan ako para makatipid sa kuryente, makabawas kahit ₱1 sa bayarin namin ni Sinag. Nagtungo ako sa maliit na silid na yon na nakasara ang pinto, ngunit may bahagyang puwang. Nang ilapit ko ang aking tenga sa siwang, hindi dahil sa pagiging tsismosa, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangangailangan ng aking propesyon na makita ang pinagmulan ng anumang di pangkaraniwang paggana ng makina. Doon ko narinig ang nagpabago sa lahat. Ang mga boses ay malayo, ngunit ang emosyon sa likod ng bawat salita ay naging napakalinaw sa katahimikan ng silid na yon. Narinig ko ang boses ni Dr. Aris na tila kalmado ngunit may nakatagong tensyon, at ang tila masiglang boses ni Doña Esmeralda. Narito ang bahagi ng kanilang pag-uusap na tumagos sa aking pag-iisip, nagpabago sa aking pananaw sa lahat ng aking nakita. Relax ka lang. Hindi malalaman ni Enzo. Konting tiis lang para sa bata. Malaki naman ang para sa atin. Ang mga salita ay tumigil sa aking bibig. Ang hangin ay tila biglang naging makapal at hindi ko na makuha ang susunod kong paghinga. Konting tiis lang para sa bata. Ang mga salitang iyon ay hindi tumutukoy sa simpleng paghihintay sa paggaling. Ang mga ito ay nag-uugnay sa tunog na narinig ko kanina mula sa direksyon ng silid ni Tala. Ang tunog na nagdulot ng biglaang pagkatuliro sa aking mga ugat. Dahil sa pagkabigla, bahagyang umusog ang aking paa at ang sapatos na may bahagyang luwag sa aking sakong ay kumaskas sa sahig ng ilang sentimetro. Isang napakahinang paggalaw, ngunit sapat na upang magdulot ng isang matalim na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang nasa loob. Sino yon? Ang madiin na tanong ni Dr. Aris. Naramdaman ko ang pagpikit ng aking mga mata. Ang aking puso ay nagsimulang gumawa ng isang mabilis, magulong ritmo sa aking dibdib, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabahala. Mabilis akong umatras. Ang aking isip ay nagtatrabaho sa isang bilis na hindi ko alam na kaya nito. Mga sensor na sira, mga invoice na hindi tumutugma, mga taong nagpapanggap na nagmamalasakit sa bata, habang tila nagpaplano ng isang masamang bagay. Lahat ng aking mga kasanayan bilang isang inhinyero na dating sinanay upang tukuyin ang mga depekto sa mga kritikal na sistema ay nagsisigaw sa akin. Mayroong mali. Isang napakalaking mali. Sa kagamitang yon, ito ay hindi lamang tungkol sa utang na loob kay Don Enzo.
Ito ay tungkol kay Liwanag. At ito ay tungkol sa batang nagbigay sa akin ng isang ngiti sa gitna ng kanyang sariling kadiliman. Binalikan ko ang aking gamit. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Ngunit ang aking isip ay naging matalim at determinado. Tila may isang bagay na nahulog sa aking kamay, hindi ang lave tubo, kundi ang bigat ng isang katotohanan na hindi ko maaaring baliwalain. Ang bawat hakbang palayo sa silid na yon ay isang pagtatalikod sa aking sariling kapayapaan, ngunit isang hakbang tungo sa katarungan na pilit na inalis sa akin. Huminga ako ng malalim, iniikot ang aking mga mata sa paligid, sinisiguro na walang nakakita sa aking pag-alis. Ang katahimikan ay bumalik sa kapaligiran, ngunit ang mga salita, konting tiis lang para sa bata, ay nanatiling nakaukit sa aking pandinig. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ang aking halaga ay mabibili lamang ng isang trabaho na nagpapahintulot sa akin na makita ang isang batang nahihirapan at manahimik. Sa paglalakad ko palabas ng bakuran ng mansyon, hindi ko na inisip ang bayad ko para sa linggong yon o ang kailangan kong gawin para kay Sinag. Ang tanging tanong na paulit-ulit na umuukit sa aking isip, sa Tagalog, na nagmumula sa pinakailalim ng aking pagkatao, ay sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang sila ay nagtatago sa likod ng mga peking ngiti? Hindi ko pinansin ang tawag ni Kuya Ben, ang aking katulong sa maliit na talyer, habang ako ay naglalakad patungo sa aming maliit na paupahan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa karga ng aking isipan. Sa aking paningin, hindi na mga kalsada ng Maynila ang nakikita ko, kundi ang mukha ni Tala, na tila nagdarasal ng tahimik, at ang mga kamay ni Dr. Aris na tila may hawak na lason. Pagdating sa aming silid, pinilit kong ngumiti para kay Sinag. Nakita ko siya sa mesa, abala sa pagguhit, gamit ang ilang mga lapis na naiwan ko. Ang guhit niya ay isang malaking bahay. May 2 tao sa labas nito, isang lalaki at isang babae. At sa gitna, isang napakalaking sinag ng araw na nagpapaliwanag sa lahat. Ang kaligayahan sa larawang iyon ay halos masakit sa aking mga mata dahil alam kong napakalayo pa ng lalakbayin namin upang makamit iyon. Nay, nagluto ako ng tubig para sa'yo, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay malambing at punong-puno ng pag-aalala na hindi nababagay sa kanyang edad. Para hindi ka masyadong mapagod. Ang pag-aalala ng aking anak ay laging bumabagabag sa aking determinasyon. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ang trabaho ko sa mansyon. Ang kawalan nito ay hindi lamang nangangahulugan ng gutom, kundi ang pagkawala ng gamot ni Sinag at ang pag-ungol ng takot na naririnig ko sa bawat paghinga niya sa gabi. Ang utang na loob na ito ay hindi lamang kay Don Enzo, kundi sa aking sarili. Ang tungkulin kong protektahan ang aking natitirang liwanag. Ngunit paanong ako makakatulog kung alam kong may isa pang inosenteng nilalang ang sumisigaw sa kadiliman? Ang aking sariling anak ay halos hindi na muling gumising mula sa isang sakit na sanhi ng kapabayaan ng medikal. Hindi ko kayang payagan na mangyari iyon kay Tala. Kinaumagahan, pilit kong sinupil ang aking damdamin. Binalot ko ang aking sarili sa isang balat ng pagiging walang pakialam, ang maskara ng isang simpleng mekaniko. Nang ako'y bumalik sa mansyon, mas maaga ako kaysa sa karaniwan. Bakit ka maaga? Tanong ni Doña Esmeralda, na tila nabigo na hindi ako makikita na nagmamadali o nagpapakita ng pagkabalisa. May kailangan po akong asikasuhin sa water pump bago magsimula ang trabaho. Sagot ko, iniiwasan ng kanyang tingin. Habang sinisiyasat ko ang makina sa ilalim ng araw, sinadya kong mag-antala ng bahagya sa isang bahagi ng sistemang humahantong patungo sa lugar ng therapy ni Tala. Kailangan ko ng isang dahilan upang makalapit.
Nang ako'y naglalaro sa mga tubo at mga koneksyon, naglakad ako sa hardin, nagpapanggap na may hinahanap na gamit. Doon ko muling nakita si Tala. Hindi siya naglalaro. Nakaupo lamang siya, nakatingin sa isang punto sa malayo. Nang makita niya ako, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mukha. Ang pag-asa. Dahan-dahan siyang umabot sa akin at sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila bumagal. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagbigay ng manika. Inabot niya ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maruming bahagyang kinayod na piyesa ng metal na tila isang sensor. Ate Dalisay, bulong niya. Ang kanyang tinig ay may himig ng sakit na matagal nang inipon. Masakit po. Sobra. Bawat hakbang, parang tinutusok ako ng libo-libong karayom sa likod. Ang mga salitang yon ay hindi umabot sa aking tainga bilang mga salita, kundi bilang isang pisikal na suntok sa aking dibdib. Ang kanyang sinasabi ay nagpapatunay sa aking mga hinala. Hindi ito simpleng pagdurusa, ito ay pagpapahirap. Ito ay isang krimen na nakasuot ng balat ng pag-aalaga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala ko sa trabaho, kay Sinag, at sa utang na loob ay naglaho. Napalitan ito ng isang matalim at nagbabagang galit para sa bata. Tala, itago mo yan. Mahina kong sabi, ngunit puno ng bigat. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Kaiba sa malamig na bakal na pumapalibot sa kanya. Ngunit habang isinasara ko ang aking palad sa paligid ng piyesang metal, isang anino ang lumitaw sa aking likuran. Nakita ko ang malaking figura ni Dr. Aris. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "What are you doing with Talas Hardware, Mrs. Dalisay?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang tindig ay isang banta. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pag-aakusa na nakabitin sa hangin. Ang kamay ko ay biglang nanigas sa paghawak sa piyesa. Ito na ba ang katapusan ng aking tahimik na paglilingkod? Ito na ba ang simula ng pagbagsak? Ang maliit na piyesang metal ay tila biglang naging isang pambihirang sandata sa aking kamay. Ngunit ngayon, ito ay naging patunay ng aking kasalanan sa mata ng mundo. Ang bata ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na ngayon ay unti-unting napapalitan ng takot. Doon ko napagtanto na hindi ako lang pala isang ina na nagtatago ng kanyang mga lihim. Ako ay isang tao na nakatuklas ng isang bagay na sobrang mahalaga na ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag sa isang pagpapahirap. Ngunit ang pagsasalita ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Sa gitna ng dalawang matinding puwersa, ang aking anak sa bahay at ang batang ito sa aking harapan, nanatili akong nakatayo. Ang aking kamay ay nakakuyom sa paligid ng maliit na piraso ng kasinungalingan. Ang tingin ni Dr. Aris ay hindi mata. Ito ay isang matigas na blokeng malamig na bakal. Walang bahid ng pag-aalala. Tanging pag-aari at pagbabanta. Ang maliit na piyesang metal na ngayon ay nakabaon sa aking palad ay tila biglang tumimbang ng 1 tonelada. Nanginig ang aking kamay, ngunit ang kaba ay hindi ko ipinakita sa aking mukha. Walang anuman, doktor. Ang aking boses ay hindi nagbago sa tono. Isang bagay na natutunan ko sa mga taon ng pagtatago ng aking tunay na damdamin. Nahulog lang ito sa tabi ng paa ni Tala. Nag-aalala lang ako na baka masira ang sensitibong makina niya. Ngumisi si Dr. Aris, isang nangiting tanging malamig na pag-aalinlangan ng taglay. Ang iyong pag-aalala ay lubos na pinahahalagahan, Mrs. Dalisay. Ngunit ang mga sensitibong makina ay may sariling mga tagapagbantay. Maaari mo na bang ibigay iyan at bumalik sa iyong trabaho? Binitiwan ko ang piyesa. Inilagay ito sa isang malinis na basahan na dala ko at inabot sa kanya. Sinisigurado na hindi siya makakakita
ng anumang matinding reaksyon sa aking mga mata. Ngunit bago pa man niya ito makuha, may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng balkonahe. "Aris, anong nangyayari dito? Bakit tila may tensyon?" Si Don Lorenzo Valeriano. Ang kanyang presensya ay laging nagdudulot ng biglaang pagtigil ng oras sa buong mansyon. Lumabas siya mula sa silid na dapat ay kanyang opisina. Ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Nasa likuran niya si Doña Esmeralda na ang mga mata ay kumikislap sa pag-asa na makita ang isang magandang pagkasira. "Don Enzo!" Mabilis na bati ni Dr. Aris, inilipat ang kanyang atensyon kay Enzo. Mabilis niyang inilapag ang pyesa sa isang mesa. "Wala po, Don Enzo. Nag-aalala lang si Mrs. Dalisay sa makina ni Tala. Siyempre napakasensitibo nito, kaya't medyo nagusisa siya." Tumingin sa akin si Enzo. Ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng galit o pag-aalinlangan, kundi isang matinding pagod. "Dalisay, alam mo ang mga patakaran dito. Huwag kang manghimasok sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga bagay na ito ay napakamahal. Ang pag-iingat ko ay parang isang manipis na salamin na malapit nang mabasag. Alam kong ito ang pagkakataon ko. Kung hindi ako kikilos ngayon, wala nang bukas para kay Tala. At dahil kay Liwanag, kailangan kong magsalita." "Don Enzo." Ang boses ko ay tila hindi akin. Mas malakas at mas may awtoridad kaysa sa karaniwan kong tinig kapag nakikipag-usap sa kanya. Kahit si Esmeralda ay tila nagulat sa bigat ng aking tono. Hindi po ako nakikialam. Hindi po ako humihingi ng kahit ano para sa sarili ko. Huminga ako ng malalim. Ang paghinga na tila kinuha mula sa aking baga. Pero kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Ang makina ni Tala. Hindi po ito tama. May mali sa mga sensor. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay isang parusa. Ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Natahimik ang lahat. Tanging ang mahinang paggalaw ng mga kurtina dahil sa hangin ang tanging naririnig. "Anong kalokohan iyan, Dalisay?" Singhal ni Esmeralda. Lumalapit at lumalabas na ang kanyang tunay na anyo. "Magkano ang hinihingi mo? Alam kong narinig mo kami kanina. Gusto mo bang pilitin kaming magbayad para sa iyong pananahimik? Hindi ako nananahimik dahil sa pera." Ang damdamin ko ay umakyat, ngunit pinilit kong panatilihin ang aking dignidad. Tumingin ako kay Enzo, ang lalaking inakala kong utang na loob ko ang aking buhay. At ngayon, ang kanyang anak ay nagdurusa sa ilalim ng kanyang bubong. "Don Enzo, bilang isang ina at bilang isang taong may alam sa mekanika, nagsasabi ako sa inyo na ang kagamitang iyan ay pumapatay sa inyong anak ng paunti-unti. Humihingi ako ng isang bagay na hindi ninyo kayang bilhin, ang karapatan ninyong makita ang katotohanan." Bago pa man makasagot si Enzo, si Dr. Aris ay kumilos. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagkainis patungo sa isang pilit na pagkabahala, isang kilos na perpekto para sa isang tao na sanay magpanggap. Lumapit siya kay Enzo, naglabas ng isang folder ng mga papeles mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magsalita ng mabilis. "Don Enzo, kalmado lang po kayo. Ito ang resulta ng huling check-up ni Tala. Wala pong problema sa makina. Ang problema ay psychological. Sa sobrang tagal na ng pagka-paralyze niya, ang kanyang isip ay gumagawa ng phantom pain. Inire-recommend ako na kailangan na nating itaas ang dosage ng kanyang pain reliever para hindi siya mag-overthink at tuluyang mabaliw." Nabalik ang tingin ni Enzo sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagdududa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala para sa kanyang anak, na nagpapalit sa kanyang pag-aalinlangan tungkol sa aking mga sinabi. "Dalisay," sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi pagod at may awtoridad. "Umuwi ka na. Kailangan kong pag-isipan ang mga sinabi mo, pero sa ngayon,
Maniwala ka sa doktor. Wala kang karapatan na magdikta sa pangangalaga ng aking anak. Ang mga salitang yon ay hindi isang pagtanggi. Ito ay isang hatol. Ang kanyang tiwala ay nasa kamay ng lalaking pinaghihinalaan ko. Pero Don Enzo, pakiusap ko. Pakiusap. Sapat na. Pagputol ni Enzo, muli siyang humawak sa kanyang ulo. Aris, gawin mo ang sinabi mo. Esmeralda, samahan mo ako. Dalisay, huwag ka nang bumalik hanggat hindi kita tinatawagan. Hindi ko na gustong makita ang mukha mo sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos, humarap si Enzo sa kanyang bantay. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa dating yelo. Hindi siya aalis sa pamamahay na, hanggat hindi natin nalilinaw ang issue, tawagan mo ang pulisya. Pumunta ako sa tabi ng pintuan. Ang aking puso ay bumagsak sa aking bituka. Alam kong ito na ang kinalabasan ng aking pagtatangkang magsabi ng katotohanan. Ang aking pagkakaroon ng kaalaman ay ginawa akong banta, isang kriminal. Narinig ko ang bahagi ng usapan ni Enzo sa telepono. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nag-uulat lamang ng panahon. Hello, police? May kidnapping at extortion attempt dito sa bahay ko. Ang salitang iyon, extortion, ay parang kamatayan. Hindi ako tumakas. Hindi ako nag-react. Tumalikod ako. Ang aking mga paa ay tila hindi na gumagalaw sa lupa at naglakad patungo sa serbisyo na daanan habang ang aking isip ay umiikot sa larawan ni Sinag na nag-aalay ng kape sa akin kaninang umaga. Kung ganito ang kabayaran ng katotohanan, ano pa ang natitira para sa isang ina na walang pag-aari, kundi ang pagmamahal? Ang malamig na bakal ng kadena na humawak sa aking mga pulso ay tila hindi nagpapaalam ng anumang pag-aalinlangan. Hindi ito nagpakita ng galit o awa. Ito ay isang simpleng instrumento ng batas, isang pagpapatibay sa kawalan ng kapangyarihan ko. Habang ako'y inilalabas mula sa marangyang bakuran ng mga Valeriano, ang aking mga mata ay hindi tumingin sa mga matataas na pader, kundi sa direksyon ng maliit na kalsada kung saan naroon ang aming paupahan. Doon, may isang bata na naghihintay, umaasa na babalik ako, dala-dala ang sagot sa kanyang sakit, hindi ang kasuotan ng isang kriminal. Ang mga tauhan ng seguridad ay tahimik, ang kanilang mga mukha ay parang mga maskara ng bato. Walang sigaw, walang komosyon, tanging ang pagpapatupad ng utos ng kanilang amo. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang bibig ay nakakurba sa isang mapait na tagumpay. Si Dr. Aris naman ay nakasuot ng kanyang mamahaling barong. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pilit na pagkaawa na mas nakasusuklam pa kaysa sa galit. Si Don Enzo ay nasa sala, nakaupo sa isang mamahaling sofa, tinitingnan ang lahat ng malayo. Ang kanyang anyo ay parang isang estatwa ng isang nagdaramdam na hari. Nang magtagpo ang aming mga mata, sa huling pagkakataon, wala akong nakita, kundi ang kumpletong pagtalikod sa akin. Ang pagtalikod sa utang na loob, ang pagtalikod sa katotohanan na pilit kong inihain sa kanya. Sa sasakyan ng pulisya, ang bawat kanto na aming tinatahak ay tila nagdadala sa akin palayo, hindi lamang sa mansyon, kundi sa mundo ni Sinag. Sa bawat paghinto sa trapiko, naisip ko ang mga baryang kailangan kong ibigay sa kanya, ang pangako ng isang masarap na hapunan, ang mga alaala ng mga magagandang bagay na ipinangako ko sa kanya ay tila nagiging mga tilaos ng kahihiyan. Nang ako'y makarating sa istasyon, ang pagkakakulong ay hindi kasing dramatiko ng inaasahan ko, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nakaayos na ng maaga. Wala nang sigaw, wala nang malaking kaguluhan, tanging ang malamig na katotohanan ng mga pader na semento at ang amoy ng luma at nabubulok na kawalan ng pag-asa. Dito, ang amoy ay hindi grasa at langis. Ito ay amoy ng pagkabigo. Ilang oras ang lumipas sa pagtatanong
at pag-aayos ng mga papeles. Ang kaso ay tila malinaw. Isang babaeng nagtatrabaho na gumagamit ng kanyang kaalaman sa makina upang mag-imbento ng isang kwento ng pagpapahirap at pagkatapos ay humingi ng pera mula sa mayaman. Sa huling bahagi ng gabi, habang ako'y nakaupo sa isang maliit na upuan sa loob ng isang silid na may rehas, may isang opisyal na pumasok, may hawak na isang manipis na folder. Hindi siya nakangiti. Mrs. Dalisay, ang kanyang tinig ay professional. Mayroong nag-file ng petition for temporary custody sa anak mo base sa unstable living condition mo ngayon at sa mga akusasyon ng extortion. Kailangan mo nang ilagay si Sinag sa isang mas ligtas na pangangalaga habang inaayos ang kaso mo. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang narinig ng aking tainga. Ito ay direktang tumama sa pinakamasakit na bahagi ng aking pagkatao bilang isang ina. Ang aking paghinga ay nagpatuloy, ngunit tila ang hangin na pumapasok sa aking baga ay hindi na nagdadala ng sustansya, kundi lason. Walang ibang taong may karapatang mag-file ng ganoong papeles, kundi si Don Enzo, ang lalaking nagkautang sa akin ng pasasalamat, ang nagiging dahilan ng aking pagkakulong at ngayon, ang lalaking kumukuha sa aking natitirang dahilan para mabuhay. Sino ang nag-file? Ang tanong ko, ang bawat pantig ay ginawa ng may labis na pag-iingat upang hindi ito maging isang sigaw na magagamit laban sa akin. Ang mga papeles ay galing sa legal counsel ng Valeriano family. Sila ang magsasagawa ng temporary custody hanggang sa maresolba ang kasong ito at mapatunayan ang iyong kawalang sala. Sagot ng opisyal na tila nagbigay ng opisyal na pagbasa sa isang malungkot na tadhana. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking baluti. Ang matigas na pagtanggi na ipinakita ko sa harap ni Dr. Aris at ni Enzo ay gumuho at ang tanging naiwan ay ang isang babaeng natalo sa sarili niyang labanan. Hindi ang pagkakakulong ang pinakamasakit na bahagi ng araw na ito, kundi ang ideya na si Sinag na mayroon pa ring lagnat kaninang umaga ay kukunin at dadalhin sa isang lugar kung saan hindi ko siya mahahaplos o makikita. Ang takot na baka siya ay magkasakit palalo dahil sa kawalan ng yakap ng ina. Naramdaman ko ang bigat ng luha na nagbabara sa aking lalamunan. Isang tuyong kirot na hindi lumalabas. Pinilit kong ituon ang aking paningin sa isang maliit na bitak sa pader sa likuran ng opisyal, sa halip na harapin ang katotohanan na ipinagkait sa akin ng pagiging ina ko. Ang pagdurusa na dulot ng paghihiwalay sa aking anak ay mas masahol pa kaysa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ko. Ito ay isang karamdaman na umaatake sa aking kaluluwa, ang pinakamabisang paraan upang patayin ang sinumang ina. Huwag ninyo siyang isama. Pakiusap ko, ang aking boses ay halos isang pabulong na ngayon. Hayaan niyo na lang po akong makita siya bago nila siya isama. Pakisabi kay Don Enzo, hindi ko siya tatakbuhan, hindi ko ginawa yon. Pakisabi sa kanya, para kay liwanag, at para sa kanya, mangyaring hayaan akong makita muna si Sinag. Ang opisyal ay nagbuntong hininga, isang manifestasyon ng pagod kaysa sa awa. Wala na akong kapangyarihan dyan, Mrs. Dalisay. Ang utos ay utos. Tumatakbo ang mga oras sa mga segundo na walang kabuluhan. Nang sa wakas ay pinayagan akong makipag-usap sa telepono, ang linya ay tila napakalayo. Tumawag ako sa isang numero na matagal ko nang hindi binabanggit. Manang Fe? Ang aking boses ay nanginginig habang sinasabi ang pangalan ng matandang kasambahay na nagpakita sa akin ng kaunting kabaitan sa mansyon. Manang Fe, nandito na po ako sa kulungan. At kinuha nila si Sinag. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Kailangan niyang malaman na hindi ko siya iniwan. Pakisabi sa kanya, ang nanay niya ay lumalaban at babalik siya. Sa kabilang linya,
Narinig ko ang isang mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang bahagyang paghinga ng matanda. Isang tunog na puno ng pag-unawa at matinding lungkot na hindi na kailangan pang isalin sa mga salita. Alam kong nag-aalala siya. Alam kong hindi siya makakagawa ng labag sa utos ng mga Valeriano. Ngunit alam ko rin na siya lamang ang aking tanging pag-asa. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sumagot si Manang Fe. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. Dalisay, may sasabihin ako sa'yo, pero humihingi ako ng tawad sa sasabihin ko. Ang tensyon sa aking dibdib ay umabot sa sukdulan. Ito na ba ang kumpirmasyon ng mas masahol pa? Ang balita na si Sinag ay nasa panganib din o ang pagkumpirma na ang lahat ng aking sakripisyo ay walang saysay? Ano yon, Manang? Halos hindi ko na mabulong. Nang umalis ka, nakita ko si Enzo. Humingi siya ng tawad kay Tala. Sinabi niyang, "I'm sorry anak. I should have listened to her sooner." At sa kanya tinanong si Aris kung maaari bang alisin na agad ang makina. Pero masyado nang huli, Dalisay. Masyado nang huli ang lahat para sa mga salita. Ang pag-amin na yon mula kay Enzo, ang lunas na sana'y ibinigay niya kung naniwala siya sa akin, ay mas mabigat pa sa anumang bilangguan. Ito ang pagkilala na ang kanyang pag-aalinlangan ay nagdulot ng karagdagang sakit sa kanyang anak. Nang isinara ko ang telepono, naramdaman ko ang isang pait na hindi ko kayang lunukin. Pinatawad ko na ang kawalang alam ni Enzo, ngunit paano ko mapapatawad ang aking sarili na naghintay ako ng huli bago ko sinabi ang katotohanan? Ang malamig na simento sa aking likuran ay tila walang pinagkaiba sa kasing lamig ng pagtrato sa akin ng mundo. Ang silid na aking kinaroroonan ay isang maliit na selda na halos walang anumang nakikita, maliban sa isang makipot na bintana na nagpapakita lamang ng isang maliit na piraso ng kulay abo na kalangitan. Ang pagkawala ni Sinag, ang aking sariling liwanag, ay mas matindi kaysa sa anumang rehas na nakakulong sa akin. Walang katahimikan dito. Ang katahimikan ay pinalitan ng isang malakas, patuloy na ugong ng kawalan ng pag-asa. Nakatitig ako sa aking mga kamay, ang mga kalyo na tinawag ni Sinag na medalya. Ngayon, ang mga medalya na yon ay tila mga tatak ng aking kabiguan. Hindi ko na protektahan ang aking anak na babae mula sa sakit. At ngayon, hindi ko maprotektahan ang aking anak na lalaki mula sa sistema. Ano pa ang natitira sa akin? Isang patak ng pag-asa na tinatawag na utang na loob na ngayon ay tila isang kadena na humahatak sa akin pababa. Sa gitna ng aking pagkalugmok, isang babae ang lumapit sa aking selda. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng pulis. Mayroon siyang isang seryosong mukha at isang briefcase na tila mas mahalaga kaysa sa buong silid na ito. "Mrs. Dalisay?" Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Ako si Attorney David Reyes. Nagpadala ako ng sulat sa inyo kanina. May kaunting oras pa tayo bago ang inyong formal na pagdinig." Attorney Reyes, ang aking boses ay tuyo at may kagat. Ang pag-asa ay isang masakit na bagay na ipinakikita sa isang taong nasa bingit na ng pagkalunod. "Salamat sa pagpunta, pero wala na akong maibibigay sa inyo. Wala akong pera, wala akong koneksyon, wala na akong maipapakita maliban sa aking salita." Inilapag ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase sa sahig at umupo sa isang silya na tila mas komportable kaysa sa kinauupuan ko. "Hindi pera ang hanap ko ay ang katotohanan. At sa pag-aaral ko sa mga naunang ulat at sa mga sinabi ng inyong kaibigan na si Manang Fe, may ilang bagay na hindi tugma sa kwento ng pamilya Valeriano. Doon, sa unang pagkakataon, mula nang ako'y hulihin, ang aking kaisipan ay nagkaroon ng isang punto na tututukan, isang maliit na butas sa pader ng aking kulungan." "Ano po ang hindi tumutugma, Attorney?" tanong ko, na ikiniling ang aking ulo. "Una,
Ang pagka-agresibo ni Don Enzo, natawagin agad ang pulisya. Para sa isang taong may kontrol sa lahat, ang biglaang pag-iwan ng sitwasyon sa mga kamay ng Estado ay hindi katang-iwas, paliwanag niya. Pangalawa, ang ebidensya. Paano nila napatunayan agad na ito ay extortion kung hindi pa nakikita ang anumang humihingi ka kang pera? Napaisip ako. Wala akong binanggit na pera. Ang tanging binanggit ko ay ang pag-aalala para kay Tala. Ang pag-iisip na sinubukan kong bantaan sila ay isang malaking kasinungalingan, at ang kasinungalingang iyon ay dapat may pinagmulan. Narinig ko silang nag-uusap bago ka nahuli tungkol ito sa malaking para sa amin at konting tiis lang para sa bata. Dagdag ko. At sa palagay ko, may kinalaman yon sa makina ni Tala, pero hindi ko alam kung ano. Nagsimulang magtala si Attorney Reyes sa kanyang notebook. Ang tunog ng kanyang panulat na humahaplos sa papel ay tila isang ritmikong pagtukso sa aking isip. Hindi isang tunog na malakas, kundi isang patuloy na paalala na mayroon pang nagtatrabaho para sa akin sa labas. Dalisay, kailangan kong maging tapat sa'yo. Maliit anang tsansa natin, sabi niya. Tinitigan ako ng diretsyo. Ang salita ng isang bilyonaryo laban sa isang talyer na babaeng walang ipinapakita kundi mga kalyo sa kamay. Ngunit may isang bagay na sinabi sa akin ni Manang Fe na nagbigay sa akin ng kislap ng pag-asa. May isang maliit na bagay na sinasabi niyang inilihim ni Enzo, isang lumang talaarawan na pag-aari ng kanyang yumaong asawa. Ang salitang iyon, talaarawan, ay pumukaw sa aking atensyon. Kung ang asawa ni Enzo ay namatay sa isang kakaibang aksidente, marahil ang talaarawan na iyon ay maglalaman ng mga pahiwatig na makakatulong sa akin na patunayan na hindi ako ang masamang tao. Kailangan nating mahanap iyon, Attorney Reyes. Ang aking determinasyon ay muling nabuhay, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang hindi mapigilang pangangailangan para sa katarungan, isang bagay na pinatay sa akin sa pagkamatay ni Liwanag. Kailangan kong patunayan na hindi ako isang tuso. Kailangan kong patunayan na ang aking mga kamay ay ginagamit para ayusin, hindi para manira. Ngumiti si Attorney Reyes at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng paniniwala. Gagawin ko ang lahat, Mrs. Dalisay. Ngunit kailangan ko ng tulong. May isang piraso ng ebidensya na kung mahahanap natin, babaliktad ang lahat. Kailangan kong magtanong-tanong sa mga dating empleyado ng pamilya Valeriano tungkol sa isang partikular na supply chain para sa mga kagamitang medikal. Ang salitang supply chain ay nagpasiklab sa aking alaala. Ito ang wika ko, ang aking larangan. Hindi man ako makakilos sa labas, maaari akong magbigay ng mga teorya at mga punto para hanapin niya. Ang paglalakbay na ito ay magiging mahirap, ngunit sa wakas, mayroon na akong kaalyado na nakikinig sa teknikal na bahagi ng aking pag-aalala. Naramdaman ko ang kaunting init sa aking puso. Ito ay hindi ang init ng pag-ibig, kundi ang init ng pagiging kapaki-pakinabang muli. Isang pakiramdam na mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang mga kailangan ninyong malaman. Attorney Reyes, ang aking boses ay tumatag. Kahit nasa loob ako, makakatulong ako sa paghahanap ng mga butas sa kanilang kwento. Ang maliit na liwanag na ipinasok ni Attorney David Reyes sa aking kadiliman ay tila isang maliit na baga na kailangan kong protektahan ng buong lakas. Sa loob ng kulungan, ang aking buhay ay naging isang serye ng mga sandaling naghihintay. Ngunit ngayon, nagkaroon ng layunin ang bawat sandali. Ang pag-uusap namin sa mga sumunod na linggo ay laging lihim, na madalas ay sa pamamagitan ng mga sulat na maingat na binabasa ni Attorney David upang hindi mapansin ang anumang lihim na mensahe sa pagitan ng mga linya. Ang aking tungkulin ay magbigay ng mga teknikal na detalye. Ang kanyang tungkulin ay hanapin ang mga papeles. Attorney,
David, tandaan ninyo ang calibration module. Ang aking sulat ay puno ng mga terminolohiyang medikal at mechanical na tanging ako lamang ang makakaunawa. Hindi ito ang pinakamahal na piyesa, ngunit ito ang pinakamadaling palitan ng counterfeit. Kung mayroon man silang ginawang pagtitipid, siguradong dyan iyon. Kailangan ninyong tingnan ang mga import documents. Ang serial numbers ay hindi tumutugma sa orihinal na batch mula sa Alemanya. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim at mamahaling opisina na tila isang kuta, si Don Enzo ay nakararamdam ng hindi mapakali. Ang ideya na ang kanyang anak ay nagdurusa ay mas matindi kaysa sa anumang galit niya kay Dalisay. Ang pag-iral ni Tala sa sakit ay isang bawat segundo na paalala sa kanyang sariling kakulangan bilang isang ama at sa isang krimen sa kanyang nakaraan na hindi niya kayang bayaran. Isang gabi, habang si Tala ay mahimbing na natutulog, isang hindi pangkaraniwang mahimbing na tulog na ipinaliwanag ni Aris na dahil sa bagong gamot, napansin ni Enzo ang isang bagay. Sa kanyang pag-aayos ng mga gamit sa opisina, nakita niya ang isang folder na tila nakakalat sa mesa ni Aris. Sa pag-aakalang ito ay tungkol sa kumpanya, binuksan niya ito. Ang folder ay hindi tungkol sa kanyang negosyo sa pagpapadala. Ito ay mga resibo at invoices mula sa isang kumpanya na nakarehistro sa isang malabong isla sa Pasipiko na nagpapakita ng mga pagbili ng mga medical grade sensor sa halagang halos isang kapat ng presyo ng tunay na tatak. At ang pangalan ng kumpanya na nag-e-endorso ng mga invoices na yon. Ito ay may isang koneksyon sa pangalan ni Doña Esmeralda. Aris, tawag ni Enzo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng peligro. Ano ito? Si Dr. Aris ay pilit ng ngumiti. Ang kanyang pagiging kalmado ay bahagyang nayanig. Don Enzo, iyan ay mga lumang papeles. Mga sample lang na pina-pre-approve ko noon para sa ibang proyekto. Ngunit si Enzo ay isang lalaking sanay na magbasa ng mga shipping manifest at tumukoy ng mga pandaraya sa dagat. Alam niya kapag may isang bagay na hindi tama. Hindi ito mukhang sample. Mariing sagot ni Enzo. Itinuturo ang isang linya. Ang dami ng binili mo ay sapat na para sa isang maliit na ospital. Bakit nakarehistro ang kumpanyang ito sa parehong address ng holding company ni Esmeralda? Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda si Enzo. Ang kanyang pag-aalinlangan kay Dalisay ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagdududa sa 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Ang ideya na si Aris, ang kanyang kaibigan, at si Esmeralda, ang pamilya ng kanyang namayapang asawa, ay maaaring magtulungan upang lokohin siya ay isang insulto sa kanyang katalinuhan. Habang abala sila sa tensyonadong pag-uusap, nasa kabilang bahagi ng lungsod, si Manang Fe, na ginagabayan ng matinding awa sa bata, ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Sa pag-aakalang si Enzo ay abala, naglakas loob siyang pumasok sa lumang silid ng yumaong asawa ni Enzo. Sa ilalim ng isang kahon ng mga lumang damit, nakita niya ang isang nakakandadong diary na gawa sa pinong katad. Ang susi ay nakasabit sa isang lumang singsing sa loob ng jewelry box. Nang buksan niya ito, ang unang pahina na kanyang nabasa ay nagpakita ng isang bahagyang naisulat na linya na may kasamang luha at matinding pagkadismaya. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib ay hindi dahil sa aking karamdaman. Ito ay dahil sa nakita ko. Si Lorenzo ay pumapatay. Hindi niya alam. Ngunit ang desisyon niya noon ay nagresulta sa pagkawala ng buhay. Hindi ko na kaya ang kasinungalingang ito. Dapat malaman ni Tala ang totoo. Ang mga mata ni Manang Fe ay lumaki sa pagkabigla. Ang aksidente ni Tala ay hindi aksidente. Ang pagkawala ni Liwanag ni Dalisay ay may koneksyon sa isang mas malaking lihim ng pamilya Valeriano. Ang matandang kasambahay
ay mabilis na isinara ang diary. Ang kanyang puso ay nagmamadaling umalis bago pa man may makakita sa kanya. Ang mga salita sa pahina ng talaarawan ay parang mga apoy na dahan-dahang kumakalat sa tuyong damo ng aking pag-aalinlangan. Ang pahina ay nagbigay diin sa isang katotohanan na hindi ko maisip. Ang pagkalumpuhin ni Tala ay hindi lamang bunga ng isang maling hardware, kundi isang direktang kahihinatnan ng isang dating desisyon ni Don Enzo. Ang sakit na dinaranas ni Tala ay hindi lang pagpapahirap, kundi isang uri ng kapalaran na bumabalik para parusahan ang ama. Ang utang na loob ko ay tila nag-iba ng anyo. Hindi na ito tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi ang paghahanap ng hustisya para sa magkaibang kasawian ng dalawang bata. Sa gitna ng kanyang opisina, si Don Enzo ay nakatitig sa invoice na kinuha niya mula sa mesa ni Aris. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging galit patungo sa isang malamig, nakakakilabot na pagkaunawa. Ang mga linya sa kanyang noo ay lumalim. Aris, ang tinig ni Enzo ay tila nabasag na nagpapakita ng pagtataka na matagal nang naitago. Ang kumpanyang ito, Sea Serpent Logistics, ito ang shell company na ginamit ko para itago ang ilang ari-arian matapos ang insidente noong isang dekada. Paano ito lumitaw sa mga papeles mo? Si Dr. Aris ay biglang namutla. Ang kanyang pilit na ngiti ay naglaho at ang kanyang mata ay mabilis na naghahanap ng pagtakas. Si Esmeralda na nakatayo sa tabi ay pilit na nagkunwari na walang alam, ngunit ang pagtitig niya kay Aris ay nagpapakita ng isang matinding pagtataka. Hindi niya alam na si Aris ay umaabot sa gayong kalaliman ng pandaraya. Don Enzo, ipapaliwanag ko po. Huwag! Sigaw ni Enzo, isang salitang nagpabigat sa hangin. Tiningnan niya si Esmeralda na ngayon ay tila mas gugustuhin pang maglaho. Pareho ba kayong sangkot sa paglalaro ng buhay ng aking anak para lang sa pera? Si Aris, na nakita ang pagkabahala ni Enzo, ay nagdesisyong gamitin ang kanyang huling sandata. Don Enzo, si Dalisay ang nagbigay sa akin ng folder na yan. Sinabi niya na gusto niyang ipakita sa inyo ang mga depekto. Pero ang tunay niyang intensyon ay manakot at humingi ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit siya nandoon sa therapy room. Ito ang pagkakataon ni Aris na ibalik ang sisi. Ngunit si Enzo, dahil sa kanyang sariling pagdududa, ay hindi agad naniwala. Ang nakita niya ay ang mga papeles, ang koneksyon sa kumpanya na kanyang tinataguan. Ang kanyang utak ay nasa dalawang magkaibang labanan. Ang katotohanan tungkol sa pera at ang hinala tungkol sa sakit ni Tala. Sa kabilang banda, matapos makuha ang tala-arawan, si Manang Faye ay hindi na naghintay. Alam niyang ang pag-aalinlangan ni Enzo ay isang maliit na bintana. Dahan-dahan siyang naglakbay patungo sa isang lugar na tanging matatandang kasambahay lamang ang nakakaalam. Isang dating kontak ng yumaong asawa ni Enzo na nagtatrabaho bilang paralegal para sa isang maliit na law firm. Nang makarating siya sa tanggapan, ipinakita niya ang diary at ang mga pahiwatig sa loob. Ang paralegal, na dati nagserbisyo sa pamilya, ay agad na nag-alinlangan. Kinumpirma niya na may isang napakalaking settlement na itinago ni Enzo matapos ang isang aksidente maraming taon na ang nakalipas, kung saan may isang taong nagdusa at pinatahimik. Ang taong yon ay hindi si Tala. Ngunit ang settlement ay malaki, sapat, para mabili ang katahimikan ng ilang tao, tulad ni Aris. Nang bumalik si attorney David sa kulungan, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pagpapaliwanag. Ibinigay niya sa akin ang isang malinis na folder. Dalisay, magbasa ka, utos niya. Ito ang mga nakalap na import documents na pinahiram sa akin ng isang koneksyon. Walang serial number ng kagamitan ni Tala ang tumutugma sa orihinal na binili. Ang lahat ay peke. At ang supplier nila ay direktang konektado sa isang shell company na pag-aari ni Esmeralda. Ngunit ang mas nakabigla
ay ang audio recording na nakalakip sa folder. Ito ay nakuha ni Manang Faye mula sa isang lumang voice recorder na naiwan sa silid ng dating asawa ni Enzo. Isang kaganapan mula sa nakaraan, isang bahagi ng pag-uusap na nagpapatunay kung bakit pinayagan ni Enzo ang paggamit ng depektibong makina. Sa pagdinig ko sa boses ni Enzo na nagagalit at nagmamakaawa sa nakaraan, pagkatapos ay ang boses ni Aris na nagbibigay ng payo na tila nagdidikta ng kapalaran. Narinig ko ang isang linya na nagpaliwanag sa lahat. Basta huwag lang muling marinig ni Tala ang mga salitang yon, Aris. Huwag na nating ulitin ang pagkakamali ko kay pangalan ng yumaong asawa ni Enzo. Tutulungan kita sa lahat, basta't panatilihin mong tahimik ang lahat. Ang aking kamay ay nanginginig. Habang hinahawakan ng recorder, hindi lang si Aris at Esmeralda ang nagkasala. Si Don Enzo, ang kanyang guilt, ang kanyang labis na pagmamahal na naging katumbas ng pagiging bulag, ang nagbigay daan sa lahat ng pagdurusa ni Tala. Attorney David, ang aking boses ay puno ng bagong lakas, ang lakas na nagmumula sa pag-alam ng lahat. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa katotohanan. Sabihin mo sa lahat, handa na akong lumaban. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ng bulwagan ng hukuman ay tila hindi na kayang abutin ng aking selda kanina. Ngayon, ang liwanag na ito ay tila tumatama sa akin ng may matinding init, nagbibigay ng lakas sa aking mga kaso-kasuan. Narito ako, hindi bilang isang akusado na nanginginig sa takot, kundi bilang isang professional na naghahanap ng katarungan para sa dalawang inosenteng bata. Si Attorney David ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa hukom. Ngunit alam kong ang aming sandata, ang mga invoice, ang diary, at ang pinakamahalaga, ang audio recording, ay nakahanda na. Sa kabilang panig, ang imahe ni na Dr. Aris at Doña Esmeralda ay puno ng takot. Ang kanilang dating kayabangan ay naglaho na, napalitan ng isang tila basag na salamin na hindi na makakagawa ng ilusyon ng kapangyarihan. Si Don Enzo ay naroon din. Nakaupo siya sa isang espesyal na upuan, hindi bilang naghahabla, kundi bilang isang saksi, isang tao na nagpapakita ng kanyang sariling pagkawasak. Tiningnan niya ako, at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkilala. Hindi ito pagmamahal, hindi ito paghingi ng tawad, ito ay purong pagkilala sa isang taong mas matapat kaysa sa sino mang pinaniwalaan niya. Nagsimula ang pagdinig. Ang pagtatanggol ni Attorney David ay hindi lamang tumuon sa pagpapatunay ng aking kawalang sala. Ito ay isang detalyadong pag-aanalisa ng pandaraya ng supply chain. Ipinaliwanag niya ang mga teknikal na detalye ng peking sensor ni Tala sa paraang madaling maintindihan na nagpapaliwanag kung bakit nagdudulot ito ng matinding sakit. Kaya't habang si Mrs. Dalisay ay inuusig dahil sa isang akusasyon ng extortion ang tinig ni Attorney, David ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang tunay na salarin ay nagtatago sa likod ng kanyang propesyonal na kasuotan, gumagamit ng pera ng pamilya Valeriano upang itago ang kanyang mga kasalanan at ginagawang kulungan ang katawan ng isang bata para takpan ang kanyang pansariling tubo. Pagkatapos, dumating ang bahagi ng audio recording. Nang i-play ito, ang boses ni Enzo mula sa nakaraan ay pumuno sa silid. Hindi ito isang pagsasalaysay ng galit, kundi ng matinding pagsisisi ng isang taong nakagawa ng isang pagkakamali na nagdulot ng paghihirap ng kanyang anak. Nang matapos ang pag-play, tanging ang matinding katahimikan ang nanatili. Tumingin si Enzo kay Aris. Ang kanyang mukha ay tila bato. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang katotohanan ay naihayag na. Sa huli, ipinatawag ako ng hukom. Ito ang sandali kung saan dapat akong magsalita. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking kasuotan
ay isang simpleng blouse na ipinahiram sa akin. Ngunit ang aking tindig ay mas matatag kaysa sa anumang damit na yari sa mamahaling seda. Kagalang-galang na hukom, nagsimula ako sa Tagalog na may kaunting kagat ng galit. Hindi ako pumunta sa bahay na yon para manakot. Pumunta ako doon dahil natuklasan ko ang isang bagay na sumisira sa aking paniniwala sa kabutihan ng tao. Ang sakit na nararamdaman ni Tala ay pareho ng sakit na naramdaman ko nang mawala si Liwanag. Ang ipinaglalaban ko ay hindi ang aking kalayaan, kundi ang katotohanan na ang pera ay hindi kailanman dapat maging kapalit ng buhay ng isang inosente. Huminga ako at ang aking boses ay lumambot. Lumipat mula sa galit patungo sa isang malalim na kalungkutan na madaling maramdaman ng sino mang nakikinig. Sa loob ng maraming taon, isinulat ko sa aking isip ang mga utang na loob sa aking asawa na nagbigay sa akin ng tapang, utang na loob sa mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngunit ngayon, natutunan ko ang isang bagong aral. Ang pinakamabigat na utang ay hindi sa tao, kundi sa sarili. Ang utang na bayaran, ang katahimikan na nagpapatuloy sa kawalang katarungan. Tumingin ako kay Enzo. Don Enzo, hindi ko kailangan ang inyong awa o ang inyong pera. Ang kailangan ko ay ang pagkakita na ang inyong anak ay ligtas at ang mga taong nagdulot ng sakit ay humarap sa batas. Nang matapos ako, isang malakas na pagkabigla ang pumuno sa bulwagan. Hindi nagtagal, ipinahayag ng hukom ang kanyang hatol. Si Dr. Aris at Doña Esmeralda ay pinatawan ng lahat ng kaukulang parusa para sa pandaraya at pagpapabaya. Ngunit para kay Don Enzo, hindi niya tinanggap ang agarang pagpapatawad. Mrs. Dalisay, sabi ng hukom na nagbibigay ng pagkakataon kay Enzo, nais mo bang magbigay ng anumang pahayag bago ang pinal na hatol? Tumayo si Enzo. Ang kanyang tindig ay hindi na matigas, kundi tila napagod sa pagdadala ng isang mabigat na pasanin sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na tanging pagsisisi lamang ang makakagawa. Hindi ko kayang humingi ng tawad sa kahit anong paraan na makakapantay sa sakit na naidulot ko sa inyo at sa inyong anak. Ang aking katahimikan ay ang aking kasalanan. Ang aking pag-aalinlangan sa inyo ay ang aking pinakamalaking pagkakamali. Hindi ako nagpapakumbaba bilang isang don, kundi bilang isang ama na nagkamali at bilang isang taong hindi nagpakita ng tama niyang tungkulin. Bumaling siya sa hukom, ngunit ang kanyang mga salita ay parang personal na panata sa akin. Hukom, wala akong hihilingin para sa aking sarili. Ang tanging hihilingin ko ay ang mapatay ang lahat ng kasinungalingan sa paligid ni Tala. At hihilingin ko ang isang pagkakataon na patunayan na kaya kong maging isang tao na karapat-dapat sa pangalan ng aking pamilya, hindi sa pamamagitan ng pagkontrol, kundi sa pamamagitan ng pagtulong kay Dalisay na makabangon muli. Ang huling bahagi ng pagdinig ay isang pagpapalaya. Ako ay napawalang sala sa lahat ng akusasyon. Ngunit sa paglabas ko ng bulwagan, wala akong naramdamang labis na tuwa. Ang kalayaan ay tila isang walang laman na lalagyan. Ang pinakamalaking hamon ay naroon pa. Nakita ko si Manang Faye sa labas. Ang kanyang muka ay puno ng luha at pag-aalala. Naghihintay. Dalisay, nakalaya ka na. Pagbigkas niya, ngunit walang tunog ng kagalakan sa kanyang tinig. Nasaan si Sinag, Manang? Ang aking boses ay halos hindi na naririnig. Hinawakan ni Manang Faye ang aking braso. Nasa isang temporary care center siya, Dalisay. Pero may problema. May kailangan kang malaman bago ka umalis. Ano na naman yon, Manang? Tanong ko. Pakiramdam ko ay abalik na naman ang kadiliman.
Bago ka pa man makahinga ng maayos mula sa kagalakan, ang isang opisyal ay nagbigay ng final notice dahil sa extortion attempt na inihabla ni Don Enzo. Kahit pa ikaw ay napawalang sala, ang kaso ay nag-iwan ng isang legal na bakas. Kailangan mo pa ring patunayan na ikaw ay may sapat na kakayahan para muling magkaroon ng sole custody sa iyong anak. Ito ay isang mahabang proseso at ngayon, wala kang bahay, wala kang trabaho, at wala kang pera. Tiningnan ko ang aking paligid. Ang mundo ay tila bumalik sa simula, sa kanto kung saan ako nagbibilang ng bariya. Ang tagumpay ay tila isang ilusyon. Huwag kang mag-alala. Dalisay, sabi ni Attorney David na lumapit sa amin. Hahawakan ko ang kaso ng custody, pero kailangan mo ng isang panimula. Kailangan mong patunayan na kaya mong itayo ang buhay mo at hindi mo magagawa yon nang walang kahit anong pundasyon. Naramdaman ko ang pagkapagod ng libu-libong laban sa aking mga balikat. Ang katarungan ay nakuha, ngunit ang aking kaligayahan ay nasa isang lugar na hindi ko pa kayang abutin. Pero paano? Ang tanong na ito ay hindi para kay Attorney David, kundi para sa universo. Kung ang aking trabaho ay mawawala, kung ang aking tirahan ay wala na, paano ko maipapakita kay Sinag na siya ay ligtas? Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa tapat namin. Bumaba si Don Enzo mag-isa. Lumapit siya sa akin, hindi nagbigay ng kahit anong tanda ng pagmamahal, tanging paggalang. Dalisay. Ang boses niya ay nagdadala pa rin ng bigat ng pagsisisi. Ang contract para sa pagpapatakbo ng buong fleet maintenance ng aking kumpanya ay nasa kotse ko. Hindi ko ito ibibigay bilang awa, kundi bilang isang business opportunity. Wala kang utang na loob sa akin. Kailangan mo lang itong tanggapin bilang isang business partner. Isang pagkakataon para patunayan sa korte na kaya mong buhay ng sarili mo. At si Sinag, tinitigan ko siya. Ang kanyang alok ay tapat. Walang anumang pahiwatig ng romansa. Tanging isang pangako ng isang patas na laban. Ang kanyang pagpapakumbaba ay isang matinding parusa para sa sarili niya. Nakataas ang aking baba, ang aking mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng determinasyon. Ang tagumpay ay hindi kailangang maging isang kasal. Maaari itong maging isang enterprise. Huwag kang mag-alala, Don Enzo. Ang aking mga kamay ay ginawa para mag-ayos at babangon ako, hindi para sa inyo, kundi para kay Liwanag at para kay Sinag. Ang malamig na pagtanggap ni Enzo sa labas ng korte ay hindi isang pagpapakita ng pagmamahal, kundi isang formal na pag-alok ng digmaan, isang digmaang sibil sa pagitan ng mga prinsipyo. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng bigat ng paggalang na mas mataas pa sa anumang matatamis na pangako. Hindi ko ito ibibigay bilang awa, kundi bilang isang business opportunity. Ang mga salitang iyon ay pumuno sa lahat ng puwang kung saan sana ay mayroong anumang uri ng romansa. Walang kilig, tanging ang purong katarungan ng isang transaksyon. Kinabukasan, ang aking mundo ay muling nagkaroon ng porma, kahit na ito ay isang porma na binuo sa isang lumang silid na inuupahan ko sa isang abalang lansangan, malayo sa karangyaan ng mga Valeriano. Ang contract ay nasa aking harapan, isang papel na nagbibigay sa akin ng kakayahang mag-ayos ng mga makina, magbayad ng legal na bayarin, at higit sa lahat, patunayan sa korte na ang isang ina na lumaban ay may kakayahang magbigay ng katatagan. Ang aking unang hakbang ay hindi ang pagkuha ng mga mamahaling kasangkapan. Ito ay ang paghahanap ng isang lugar kung saan ang espiritu ni Liwanag at ang pag-asa para kay Sinag ay maaaring manirahan. Sa wakas, nakahanap ako ng isang lumang garage space na tila pinabayaan ng panahon. Ang mga dingding ay may mga mantsa ng kalawang at alikabok. Ang sahig ay basa pa sa mga patak ng tubig na tumatagos mula sa bubong na may mga butas.
Ito ay ang aking bagong battleground. Gabi-gabi, pagkatapos kong bisitahin si Sinag sa care center, kung saan pinapayagan akong manatili ng 1 o 2 oras bago ang pagdinig, didiretso ako sa talyer. Hindi ako nag-upa ng tauhan. Ako lamang, ang aking mga kamay, na minsan ay ininsulto ni Esmeralda na kasing magaspang ng sandpaper, ang muling nagtrabaho. Inayos ko ang bubong, nagpalit ng mga sirang bahagi, at naglinis ng sahig na puno ng mga tuyong dahon at mga insekto. Hindi ko ito ginawa sa pamamagitan ng paglalaro, kundi sa pamamagitan ng isang sadyang pagpapalabas ng aking pisikal na pagod. Isang paraan upang mapagod ang aking isip at hindi na muling mag-isip tungkol sa sakit ni Tala o sa kawalan ni Sinag. Sa bawat pagpupunas ng grasa may kasama itong panalangin, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa tibay. Ilang linggo ang lumipas. Ang aking garage ay nagkaroon ng sarili nitong amoy, hindi na amoy ng kalawang, kundi amoy ng langis na bagong palit. At ang kaunting halimuyak ng sabong panlinis na binili ko gamit ang aking huling barya. Pininturahan ko ang pinto ng kulay asul at dilaw, ang mga kulay na pinili ni Sinag para sa kanyang paboritong truck. Sa itaas ng pintuan, isinulat ko ang pangalan ng aking negosyo, gamit ang mga titik na tanging ang aking mga mata lamang ang nakakabasa ng may pagmamahal. Sinag at Liwanag Garage. Isang araw, dumating si Attorney David, na tila pagod ngunit may ngangiti. Dalisay, may magandang balita. Dahil sa ebidensya natin, pinaluwag ang kanilang hatol. At ang pinakamahalaga, pinapayagan kang magkaroon ng supervised visitation kay Sinag. Kailangan nating ipakita sa korte na kaya mong magbigay ng isang matatag na kapaligiran para sa kanya, kahit na pansamantala. Ang balitang iyon ay ang unang tunay na pag-asa na naramdaman ko mula nang ako ay maaresto. Ang init ng kagalakan ay hindi nagdulot ng kirot o kirot. Ito ay isang mainit na alon na nagpabago sa aking tuyong lalamunan. Sa wakas, makikita ko na muli ang aking anak. Nang dumating ang araw ng visitation, nagdala ako ng isang maliit na kotse laruan na inayos ko mula sa mga scrap metal. Nang makita ako ni Sinag, ang kanyang mukha ay nagliwanag at ang kanyang maliit na katawan ay tumakbo patungo sa akin. Walang puwang para sa mga salita. Ang yakap namin ay isang pagsasama ng 2 kaluluwa na pilit na pinaghihiwalay ng hindi patas na mundo. Nay, akala ko po hindi na kayo babalik. Bulong niya sa aking leeg. Hindi kita iiwan, anak. Sagot ko. Hinahaplos ang kanyang buhok. Lagi akong babalik sa'yo. Hahayaan mo ba akong ipakita sa'yo ang pinakamagandang bagay na ginawa ko para sa'yo? Dinala ko siya sa labas ng talyer. Sa harap ng asul at dilaw na pintuan, ipinakita ko ang pangalan. Ito ang ating bahay, Sinag. Tayo ang may-ari nito. Aayusin natin ang mga sirang makina at sa bawat pag-aayos, babangon tayo. Sa sandaling iyon, tumingin si Sinag sa pangalan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng tunay na kaligayahan na hindi ko nakita sa kanya mula nang mawala ang kanyang kapatid. Ito ay isang sandali ng pure, unadulterated joy. Isang sandali na nagkakahalaga ng lahat ng hirap at kahihihiyan. Sa likuran namin, narinig ko ang isang tinig. Hindi ito ang boses ni Enzo o ni Aris. Ito ay ang tinig ni Tala na dahan-dahang lumapit sa amin, kasama si Enzo na naglalakad sa tabi niya. Ang kanyang paglalakad ay mas matatag kaysa dati. Magaling po kayo. Ang boses ni Tala ay malinaw. Tumingin siya sa pangalan ng talyer. Sinag at liwanag. Ang liwanag ng araw at ang liwanag ng bituin. Ang ganda po. Nilingon ko si Enzo na nakatingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkamangha at isang uri ng pagkilala
na tila matagal nang nakatago sa likod ng kanyang matigas na personalidad. Hindi siya ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik na pahintulot. Dalisay, ang sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay mababa at nagdadala ng bigat ng lahat ng kanyang naging pagkakamali. Ito, ito ang gusto kong makita. Hindi ang paghihiganti, kundi ang pagbangon. Hindi ko sinagot ang kanyang papuri. Ang aking pagtingin ay nanatili kay Sinag, na ngayon ay nakahawak na sa aking kamay. Ang kanyang maliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking hinlalaki. Sinag, tingnan mo, sabi ko sa aking anak. Hindi pinansin si Enzo. Ito ang ating kasunduan. Tayo ang gagawa ng sarili nating liwanag. Walang ibang magbibigay nito sa atin. Si Tala, na nakasuot ng kanyang simpleng damit na pinili niya, isang damit na hindi kasing halaga ng mga suot niya noon. Ngunit ito ay pinili niya, ay lumapit ng kaunti. Ang kanyang paglalakad ay hindi na perpekto, ngunit ito ay sa kanya. Sa bawat pagtapak niya, tila isang tahimik na pananagumpay ang inihahatid niya. Ate Dalisay, sabi ni Tala, lumapit sa pintuan ng talyer. Bakit po sinag at liwanag? Si Sinag ay ang liwanag na kasama ko araw-araw. Paliwanag ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal na hindi ko kailanman ipinahayag ng buo sa aking mga liham. At si liwanag ay ang aking bituin na nagturo sa akin kung paano hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na oras. Ito ang pangako ko sa kanila, na hindi na muling mag-iisa ang anumang liwanag na mahalaga sa akin. Tumingin ako kay Enzo at pagkatapos ay kay Tala. Walang matinding emosyon sa aking mga mata. Tanging isang kalmadong pag-amin sa katotohanan. Mr. Valeriano, pagpapatuloy ko, ibinalik ang pagiging formal sa pagitan namin. Ang kontrata ay nasa akin na. Aayusin ko ang inyong fleet. Ang bayad ay para lamang sa trabaho. Ang custody ni Sinag ay sa akin. Ang mga papeles na kailangan ninyong ipasa sa korte ay magiging simple. Isang ina na nagpapatunay na kaya niyang itaguyod ang kanyang anak sa sarili niyang pagsisikap. Nagtungo si Enzo. Nauunawaan ko, Dalisay, at gagawin ko ang lahat upang matiyak na ang proseso ay magiging patas. Hindi na ako makikialam sa anumang paraan na makakasama sa inyo. Ang tanging nagpabawas sa bigat ng aking dibdib ay ang pagkilala na hindi na siya ang matigas na don na nagmamay-ari ng lahat. Siya ay isang ama na natututong yumuko sa harap ng katotohanan. Naramdaman ko ang kamay ni Tala sa aking laylayan. Ate Dalisay, pwede ko pong tulungan kayo maglinis dito kahit hawak ko lang ang mga basahan? Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang una na hindi pilit simula nang ako ay pumasok sa mansyon. Ito ay isang ngamang ngiti na nagmula sa pag-asa, hindi sa pagpapanggap. Oo, Tala. O Tala, tuturuan kitang mag-ayos ng mga gamit na hindi na kailangan. Kailangan natin ng mga bagong pyesa at ang bawat lumang pyesa ay may bagong gamit. Ang aking pagtingin ay naglakbay mula kay Tala patungo kay Sinag na nakangiti na ngayon sa pag-asang makita niya akong nagtatrabaho sa kanyang pangalan. At pagkatapos ay kay Enzo na tahimik na nanonood na nag-iiwan sa amin ng aming kalayaan. Ang cliffhanger ko ngayon ay hindi tungkol sa panganib, kundi tungkol sa kinabukasan. Ang pag-aayos ng talyer ay madali kumpara sa pag-aayos ng buhay na nawasak. Ang matinding laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa sole custody ni Sinag at ang pagpapatakbo ng negosyo. Ang tanong na nagpapatuloy ay hindi kung sino ang lalaban para sa akin, kundi kung gaano kalaki ang magiging tagumpay na aking makakamit. Dahil ngayon, wala akong sasandalan, kundi ang sarili kong mga kamay. Ang amoy ng bagong langis at ang bahagyang kaayusan sa loob ng Sinag at Liwanag Garage ay naging aking bagong pabango.
Isang mas matibay na halimuyak kumpara sa mga pampalasa ni Esmeralda o sa mga bulaklak sa hardin ng mga Valeriano. Ang pag-aayos ng pwesto ay hindi lamang pag-aayos ng mga kasangkapan. Ito ay pag-aayos ng aking sariling nawawalang piraso. Sa bawat paghigpit ng bolt, sa bawat pagpapalit ng gulong, nararamdaman kong inaayos ko ang mga bahagi ng aking sariling pagkatao na nawasak sa bilangguan. Ang aking unang kontrata sa fleet maintenance ni Don Enzo ay isang pagsubok na hindi matatawaran. Hindi ito isang regalo. Ito ay isang deadline. Ang bawat truck na aking aayusin ay may bigat ng katarungan at ang pangangailangan kong makuha sisinag. Kaya't hindi ako natulog, nagtatrabaho sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya. Ang aking buong pagkatao ay nakatuon sa pagiging perpekto. Sisinag ay nagiging aking maliit na apprentice. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang klase, siya ay darating. Hindi naglalaro, kundi maingat na nag-aabot ng mga tamang sukat ng wrench sa akin. Para hindi ka na mapagod masyado, Nay, gawin mong mabilis para makapagpahinga ka. Ang kanyang pag-unawa ay isang matamis na karga sa aking puso. Sa kabilang panig ng lungsod, ang mga kalaban ay naghahanda rin. Si Doña Esmeralda, na ngayon ay pinagbabawalan ng pumasok sa mga pangunahing ari-arian ng pamilya, ay hindi pa rin sumusuko sa paghahasik ng kadiliman. Alam niyang ang tagumpay ni Dalisay sa negosyo ay direktang magpapatibay sa aking kaso para kay Sinag. Isang umaga, habang inilalabas ko ang aking mga kagamitan, nakakita ako ng isang bagay na nakakalat sa aking pintuan. Hindi ito isang invoice o isang formal na mensahe. Ito ay mga flyer ng isang bagong talyer na binuksan sa kabilang kalye. Ang pangalan nito ay binabaybay sa isang nakabold at agresibong font. At ang kanilang slogan ay isang diretsong atake sa akin. Kami ang totoong mga professional. Iwasan ang mga eksperimento ng mga baliw na babae. Ang flyer ay hindi naglagay ng aking pangalan, ngunit ang mensahe ay malinaw na tinutukoy ako. Isang maliit na kumpanya na sumusubok na sirain ang aking reputasyon bago pa man ako makapagsimula. Ito ay isang taktika na hindi kayang gawin ng isang marangal na kumpanya. Ito ay ang madilim at walang dangal na paraan ni Esmeralda. Ang aking unang reaksyon ay ang matinding galit, ang paghahangad na sunggaban, ang isang mabigat na martilyo at sirain ang mga flyer na yon. Ngunit naaalala ko ang payo ni Attorney David. Kailangan kong magpakita ng profesionalismo, hindi galit. Pinulot ko ang mga flyer at ipinakita kay Sinag na nagpapalabas ng isang hindi pangkaraniwang pagiging kalmado. Anak, tingnan mo ito. May mga taong natatakot sa ating liwanag, kaya't nais nilang ibalik tayo sa dilim. Sabi ko, pinupunit ang isa sa mga papel. Huwag kang mag-alala. Ang ating mga gawa, ang magiging sagot natin. Ang trabahong ginagawa natin ay hindi natatago sa ilalim ng grasa. Ito ang aking golden moment. Sa halip na magalit, ginamit ko ang banta bilang isang pagkakataon upang turuan si Sinag tungkol sa katatagan. Sa araw na yon, isang kumpanya ng truck ang nagpunta sa akin para sa isang emergency repair. Ang kanilang driver ay galit na galit. Ang kanilang makina ay hindi umaandar. At ang kanilang oras ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Dalisay, ang pangalan mo ay lumalabas sa mga tao sa industriya, sabi ng driver. Sabi nila, ikaw ang pinakamabilis at pinakatama. Kailangan namin ito ngayon. Hindi kami makakapaghatid ng kargamento kung hindi andar ito. Ito ang aking pagkakataon na ipakita na ang aking trabaho ay hindi bunga ng awa, kundi ng husay. Sa halip na magpatumpik-tumpik, inutusan ko si Sinag na kumuha ng tamang kasangkapan habang ako ay nagsimulang mag-analisa sa makina. Isinara ko ang aking sarili sa mundo. Tanging ang mga bahagi ng makina ang umiiral. Nang matapos ako, ang truck ay umandar nang mas maayos kaysa noong una itong ginawa. Ang driver
ay hindi nagbigay ng labis na papuri, tanging isang matatag na pagtango at ang bayad. Salamat ma'am, babalik kami. Kailangan namin ang serbisyong hindi nakakalito ng mga kwento, sabi niya, isang tahimik na pagtatanggol sa akin. Ang bawat trabahong natatapos ko ay nagpapatibay sa aking reputasyon na unti-unting binubura ang mga kasinungalingan ni Esmeralda. Ang aking focus ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa paglikha ng isang matibay na foundation para sa akin at kay Sinag. Gayunpaman, meron pa ring hindi nakakatakot na hindi natin nalalaman. Habang naglilinis ako sa ilalim ng truck, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na kakaibang transponder na nakakabit sa ilalim ng chassis ng truck. Mukha itong isang tracking device, isang bagay na karaniwang ginagamit sa mga high-value cargo. Manang Fe, ang aking bulong sa telepono ng gabing iyon nang walang ingay. May nakita akong kakaiba sa truck ng isang kliyente, isang tracker. Bakit kaya may tracker sa truck ng ordinaryong kargamento? Ang sagot ni Manang Fe ay nagdulot ng isang bagong uri ng pangamba. Dalisay, alam mo bang ang isa sa mga pangunahing kargamento ni Don Enzo ay sensitive? Hindi lang basta asukal o bigas. May mga lihim siyang dinadala. Baka hindi lang pera ang itinatago niya sa likod ng lahat ng ito. Ang aking pagtatayo ay tila may bagong hadlang. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ni Tala at sa aking karapatan kay Sinag. Ito ay tungkol sa isang mas malaking lihim na itinago ni Enzo. Isang lihim na pinatay niya sa kanyang asawa at tila ngayon ay ginagamit niya ito para panatilihing tahimik ang kanyang mga kasabwat. Ang bawat engine na muling umandar sa aking talyer ay hindi lamang isang tagumpay sa mekanika. Ito ay isang patunay na kahit ang isang bagay na tila sira at inabandona ay maaaring maibalik sa dati nitong lakas sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at kaalaman. Ang aking reputasyon ay nagsimulang kumalat hindi sa pamamagitan ng mga tsismis, kundi sa pamamagitan ng mga review at rekomendasyon ng mga trucker at mga may-ari ng negosyo na naghahanap ng hindi lang mabilis, kundi tumpak na serbisyo. Ang balitang ito ay umabot hindi sa pamamagitan ng mga flyer ni Esmeralda, kundi sa mga bibig ng mga tunay na nakinabang. Hindi nagtagal, isang formal na imbitasyon ang dumating mula sa opisina ni Enzo. Hindi isang tawag, kundi isang opisyal na liham ng negosyo. Dalisay, bati ni Attorney David nang ipakita ko sa kanya ang dokumento. Congratulations! Ito na ang pagkakataon mo. Ang tender para sa full fleet maintenance ng Valeriano Shipping Lines. Hindi na ito emergency repair lang. Ito ay isang long-term contract. Ang halaga ng kontratang ito ay hindi lamang pera. Ito ay katayuan. Ito ang magiging pundasyon ko sa korte para makuha si Sinag. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay may kasamang bagong uri ng pangamba. Kung tatanggapin ko ito, lalo akong magiging malapit sa mga Valeriano, ang mundo kung saan naganap ang lahat ng aking pagdurusa. Ito ba ay isang hakbang patungo sa kalayaan o isa lamang mas eleganteng bitag? Nang ako'y bumalik sa Valeriano Estate, sa pagkakataong ito, bilang isang negosyante, hindi bilang isang alipin sa utang na loob, tanging si Enzo lamang ang sumalubong sa akin. Si Tala ay naghihintay sa pasukan at sa pagkakataong ito, hindi siya nakaupo. Naglalakad siya sa tulong ng isang simpleng walker, hindi ang malaking kagamitang bakal, Mrs. Dalisay, bati ni Enzo na nagbigay ng isang maliit na tango. Nakatanggap ako ng mga ulat. Ang iyong proposal ay malinis, detalyado at hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Hindi ko siya pinansin. Direkta akong lumapit kay Tala na ang nangiti ay tila sumisikat sa ilalim ng araw. Tala, napakaganda ng paglalakad mo, sabi ko. Ang aking boses ay malambot.
Sa tingin ko, ang iyong mga binti ay mas matatag kaysa sa mga pundasyon ng fleet na inaayos ko. Ngumiti si Tala, isang ngiting walang bakas ng sakit. Tinutulungan ako ni Papa na mag-therapy. At kapag nakikita ko ang talyer mo, nakakaramdam ako ng lakas. Para akong nag-ayos ng sarili ko sa bawat gulong na pinapalitan mo. Ito ang aking golden moment, ang makita na ang aking paglaban ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi nagbibigay ng inspirasyon sa isang batang biktima. Ang koneksyon sa pagitan namin ay hindi nangangailangan ng salita. Ang pareho naming karanasan sa paghihirap ay nagbigay sa amin ng isang hindi maipaliwanag na pagkakaunawaan. Tayo ang magtutulungan, Tala. Sagot ko. Ang kalayaan ay nagsisimula sa pagtayo sa sarili mong mga paa. Matapos ang formal na pag-uusap sa mga papeles, pumirma ako sa kontrata. Sa pag-alis ko, naramdaman ko ang bigat ng pananagutan, ngunit ito ay isang bigat na kaya kong dalhin. Ilang buwan ang lumipas, ang garahe ay umuunlad. Nakakuha ako ng mga bagong kasangkapan at ang pinakamahalaga, nakapag-ipon ako ng sapat na pondo para sa mga legal fees sa kaso ni Sinag. Sa huling pagdinig, ipinakita ni Attorney David ang aking mga papeles sa negosyo, ang mga kontrata, ang mga bayarin na naipon ko, bilang patunay ng aking kakayahan. Nang magdesisyon ng hukom, ang sentensya ay matindi para sa mga naunang kasabwat, ngunit ang pinakamagandang hatol ay para sa akin. Full custody granted. Sa paglabas ko ng korte, hindi na ako nagmamadali. Alam kong naroon si Enzo, ngunit hindi ko siya tiningnan. Ang kaligayahan ko ay hindi isang kasal na naghihintay, kundi ang liwanag sa mukha ni Sinag nang makita niya ang lahat. Nay, uwi na po tayo, sabi ni Sinag, na ngayon ay masigla na at may kulay na ang pisngi. Uwi na po tayo sa ating bahay. Hindi ko na kailangan ng fade to black na romantikong eksena. Ang aking happy ending ay nagsimula na. Ito ay isang bahay na binuo ng pawis at integridad, hindi ng utang na loob o pagmamahal na may kondisyon. Sa pag-uwi ko, may isang maliit na gift box na naghihintay sa aking mesa sa bagong apartment na inuupahan ko para kay Sinag. Hindi ito galing kay Enzo. Ito ay isang liham na may simpleng pirma. Isang card mula sa isang kakilala sa industriya na nagbigay sa akin ng isang lihim na lead tungkol sa isang malaking project na naghihintay ng isang engineer na may kakayahan. Ang huling bahagi ng laban ay tapos na. Ang pag-ani ng tagumpay ay nagsimula na. Ang tanong ngayon ay, gaano kalaki ang aabuti ng aking tagumpay? Ang pagbabalik ni Sinag sa aking piling ay parang pagbabalik ng hininga sa isang katawang matagal nang walang buhay. Ang aming maliit na apartment na may mga pader na tinina ng dilaw na nagbibigay ng ilusyon ng sikat ng araw ay naging aming kuta. Sa bawat ngiti ni Sinag, sa bawat katanungan niya tungkol sa kanyang mga aralin, ang bigat ng nakaraang laban ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng pag-asa na may tunay na simula. Ang Sinag at Liwanag Garage ay hindi na lamang isang maliit na stall. Dahil sa kontrata kay Enzo, nakabili ako ng isang mas malaking espasyo sa isang mas mataong bahagi ng lungsod, isang lugar na may sapat na lapad para sa mga heavy vehicles. Ang aking mga tauhan ay maliit pa, ngunit bawat isa ay pinili ko ng may pag-iingat. Mga babaeng tulad ko na may matibay na kalooban at gustong magpatunay ng kanilang halaga sa pamamagitan ng trabaho. Ang aking tagumpay sa korte ay nagbigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ang patuloy na tagumpay sa negosyo ang magbibigay sa akin ng kalayaan. Hindi na ako umaasa sa utang na loob ni Enzo, kundi sa aking sariling husay. Isang hapon, habang ako ay nag-iikot sa mga kagamitan, isang elegante at hindi inaasahang sasakyan ang huminto sa harap ng aking talyer. Si Enzo at Tala. Sa pagkakataong ito, hindi sila nagmamadali. Nagdala sila ng isang handog,
Isang set ng pinakabagong diagnostic equipment na kailangan ko para sa mga modernong makina. Dalisay, bati ni Enzo na tila natuto na sa kanyang pagiging dominante. Ito ay isang regalo, hindi isang bayad. Narinig ko ang iyong expansion plans. Kailangan mo ito para sa iyong mga kliyente at kailangan mo ito para sa susunod na contract bid mo sa amin. Tiningnan ko ang kahon. Ito ay mamahalin. Mas mataas pa sa halaga ng anumang naibigay niya noon sa akin. Hindi ko kailangan ng anumang bagay mula sa inyo. Don Enzo, ang sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. Ang aking negosyo ay tumatayo sa sarili nitong makina. Ngunit si Tala ay lumapit sa akin. Hawak ang isang maliit na drawing pad. Inabot niya ito sa akin. Ito ay isang larawan ng isang garahe. Mas malaki at mas maliwanag kaysa sa larawan ni Sinag. Sa itaas, may nakasulat na Sinag at Liwanag. Sana po ay magamit ninyo ito para maging mas malaki pa ang talyer ninyo, Ate Dalisay, sabi ni Tala. Gusto kong makita ang mga truck ni Papa na pinaglilingkuran ninyo ng matagal. Dahil sa inyo, natutunan kong ang pinakamahalaga ay hindi ang bakal, kundi ang nagpapatakbo nito. Ang simpleng pag-amin na iyon mula kay Tala ay tumagos sa akin ng higit pa sa anumang formal na pag-uusap. Ito ay isang pagkilala sa aking halaga. Hindi ko matanggihan ang regalo. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pag-unawa na ito ay nagmula sa isang inang humihingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang anak. Salamat, Tala. Ito ay magiging kapaki-pakinabang. Nang umalis sila, nakita ko si Enzo na nagbigay ng isang tahimik, marangal na pagtango bago siya sumakay. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging ang pagtanggap sa aking bagong katayuan. Sa pagpasok ko sa loob, nakita ko si Sinag na abala sa pag-aayos ng mga lumang kasangkapan na ngayon ay maingat na nakaimbak sa mga istante. Nay, pwede na po ba tayong mag-order ng bagong paint para mas matingkad ang dilaw ng logo natin? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng grasa at ang pagod ay tila mga himno ng tagumpay. Oo, anak, sagot ko. Huminga ng malalim. Sa susunod na kontrata, mas malaki pa ang bibilhin natin. Dahil tayo ang nagpapatakbo nito, tayo ang may hawak ng susi sa ating sariling liwanag. Ang aking panalo ay hindi isang kasal. Ito ay isang empire na binuo sa ibabaw ng mga abo ng kawalang katarungan. Ito ay ang pagiging ina na nagtagumpay, hindi dahil sa paghahanap ng isang tagapagligtas, kundi dahil sa pagiging sarili kong tagapagligtas. 3 taon ang lumipas mula nang ang Sinag at Liwanag Garage ay maging isang maliit na workshop sa isang kanto at ngayon, ito ay isa ng franchise na may 3 sangay sa buong Metro Manila. Hindi na ako ang dalisay na nagmamakaawa sa harap ng isang sirang makina. Ako na si Ma'am Dalisay, isang babaeng tinutukoy ng kanyang business acumen at integridad, hindi ng kanyang nakaraan. Ang aming apartment ay napalitan na ng isang maliit, ngunit matibay na bahay sa isang payapang subdivision. Isang lugar kung saan ang mga pader ay nagbibigay ng seguridad, hindi ng takot. Ang paghahanap ng aking sariling kapayapaan ay natapos sa aking mga kamay. Ang sole custody ni Sinag ay matatag. Hindi na kailangan ng pagdinig. Dahil ang aking mga tagumpay sa negosyo ay naging mas malakas na patunay kaysa sa anumang salita. Isang gabi ng linggo, habang ang aming sala ay naliligo sa init ng lampara, hindi ang liwanag ng bombilya, nagdaraos kami ng isang simpleng piging. Si Sinag, na ngayon ay isang masiglang bata na may mga ngipin na halos pantay-pantay na, ay naglalatag ng mga plato. Nay, gusto ko pong ipasyal si Tala bukas. Pwede po ba? Tanong niya, tila nag-aalangan. Ngumiti ako, at ang nangiting ito ay tapat at malaya. Siyempre anak, tumawag ka sa kanila.
Siguraduhin mo lang na ipapakita mo kay Tala kung paano magmaneho ng maayos. Si Tala at si Enzo ay naging isang bahagi ng aming tahimik na buhay, ngunit sa paraang tanging mga matatandang kaluluwa lamang ang nauunawaan. Hindi sila kasama sa aming mga selebrasyon, ngunit sila ay palaging may regalo, hindi pera, kundi mga bagay na nagpapatunay ng kanilang paggalang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang kulungan na nag-aalok ng rehabilitasyon, si Dr. Aris ay naghahanap ng paraan upang makakuha ng parole. Ngunit ang kanyang koneksyon sa pera at kasinungalingan ay lubog na sa putik. Si Doña Esmeralda naman ay nabubuhay sa isang maliit na bahay na tinitingnan ng kanyang mga dating kaibigan ng may paghamak. Ang kanilang hiya, kahihiyan, ay naging kanilang walang katapusang parusa. Ang aking paglalakbay sa pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili. Nang dumating ang araw ng outing kasama si Tala, pumunta sila sa garage ko. Ang talyer ay mas malinis at mas moderno na ngayon. Ang mga dingding ay tinina ng isang malalim na kulay asul, sumisimbolo sa katatagan ng dagat na minana ni Enzo. Ngunit ngayon ay kontrolado ng aking sariling kasanayan. Nakita ko si Enzo na nagmamasid mula sa gilid. Siya ay nagbago. Ang kanyang tindig ay hindi na nagbabanta. Ito ay may paggalang. Nang makita ako ni Tala, lumapit siya sa akin. Hawak niya ang isang maliit na keychain na gawa sa pinakintab na metal. "Ate Dalisay," sabi niya, "ito po, para sa talyer ninyo. Ayaw ko na pong maging bakal ang kailangan ko. Gusto ko pong maging matatag, tulad ninyo." Hindi ito isang pag-amin sa pag-ibig, kundi isang pagkilala sa lakas. Ito ang pinakamahusay na uri ng pagpapatawad na makukuha ko. Tiningnan ko si Enzo. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Walang anumang pangangailangan para sa mga salita o paglilinaw. Ang lahat ay naiintindihan na. "Salamat, Tala," ang sagot ko. Pagkatapos, humarap ako sa lahat at nagbigay ng isang ngiti na nagmumula sa isang taong hindi na kailangan ng anuman sa mundo. "Sinag," tawag ko sa aking anak na naglalakad na ngayon ng masigla. Ang kanyang mga paa ay matatag sa semento. "Ipakita mo kay Tala kung paano ayusin ang maliit na engine na ito. Dapat mong malaman kung paano panatilihing gumagana ang iyong sariling liwanag." Sa wakas, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Hindi ito dumating sa pamamagitan ng isang matamis na yakap o isang kasal. Ito ay dumating sa pamamagitan ng pagpili sa sarili, sa pamamagitan ng pagtatayo ng aking sariling imperyo sa ibabaw ng mga sirang bahagi ng aking nakaraan. Sa itaas ng aming talyer, ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan ng Maynila. Ang aking mga bituin, liwanag at sinag, ay narito. At ako, Dalisay, ay tumayo sa ilalim ng mga ito, hindi na isang biktima, kundi isang arkitekto ng aking sariling kapalaran.